Tumayo ang lahat. Magsisimula na po ang mediation. Ang nais ko lang mapakinggan ay pawang katotohanan, buong katotohanan, walang labis, walang kulang. Mangyaring maupo na po ang lahat. Ang nagrireklamo, anong yung pangalan? Sharon Pardo, attorney, taga Barangay San Isidro Rodriguez Rizal. Ilang taong ka na? 28 years old. Ang inireklamo, anong yung pangalan? Emmanuel Lima po. Ilang taong ka na? 28 po. Saan nakatira? Burgos Rodriguez Rizal. Mangyaring isalaysay mo ang buong pangyayari sa likod ng iyong reklamo? Sa'yo ba to? Inabot niya lang po. Inabot nino? Yung mama nasa labas tuwing hapon. Tuwing hapon? Ay nako, hindi ka na pwedeng maglaro sa labas, ha? Huwag kang kakausap ng mga hindi mo kilala. Ay nako. Ano ba yan? Sino ba nagbigay nito? Year 2004, attorney, nag-live-in kami nitong tatay ng anak ko. Tapos 2005, nanganak ko ako. Yun, attorney, hindi ko na alam kung paano kami mabuhay ng anak ko kasi wala na yung tatay. Tahan na, anak. Tahan na. Tahan na. Tahan na, anak. Ayan, wala nang gatas. Asan ka ba? Mare? Mare? Bakit? Naku, pasensya ka na. Kailangan ko lang makitext. Naubusan ng gatas ang anak ko. Nagwawala eh. Naubusan na rin ako ng load. Kailangan ko lang sana makitext para sa asawa ko, para malaman niya. Ganun ba? Kaya pala kagabi ko pang rin yung mga ilaw. Salamat ah. Ay, naku, kagabi ko pa kasi hindi makontak yun eh. Nag-aalala na nga ako baka kung ano na nangyari doon. Diyos ko naman sana. Sharon! Oh, Ito na nga, may reply na. Bakit may asawa mo? ako. Tingnan mo tong lalaking to. 3 buwan pa lang ang anak namin. Nangingibang bakod na. Tapos nag-isip ako, attorney, kung uuwi ako probinsya, wala din naman akong ipamasahe. Eh, may mga gamit po ako sa bahay. Pinagbibinta ko po ng mura, attorney, para lang makapamasahe pa uwi ng probinsya. Paano, Tay? Ikaw na muna bahala kay Marlon, ha? O Marlon, magpakabait ka dito kay lolo mo. Opo. Pupunta muna ng Maynila si Mama para magtrabaho. Mama, kikita mo ba doon si Papa? Sabihin mo, balikan niya ako dito. Bumalik ako ng Maynila. Nanilbihan po akong isang katulong para mabuhay lang po yung anak ko. At nangyari po, attorney, yun, nagpapadala po ako sa anak ko. Tapos mga nakaraang taon po, nakakilala po ako ng isang lalaki na mabait po sa akin. At sa tingin ko naman po, sobrang bait po niya at mabuhay niya po kami. Kasi bago ko po siya nakilala, sinabi ko po sa kanya na may anak na po ako. Sayang nga lang kasi lumalaki siyang wala sa piling ko.
Eh, wala naman akong magagawa kasi kailangan ko magtrabaho dito. Sa susunod, kapag tinanong siya, ang sagot niya kamo, ako ang tatay niya. Sira ka talaga. Pakilala mo na kasi ako sa anak mo eh. Tutulong ko siyang tunay nating anak. Seryoso ka ba? Oo. Pakasal na tayo. Pinakasalan ka ba? Oho, kakakasal lang po namin, attorney. Tinanggap niya ang iyong anak. Opo, Ang anak mo ba ay lalaki o babae? lalaki po. Lalaki. So ngayon ay halos magpipitong taon na yung bata. Opo. Good news! Ngayong araw na to, makikilala mo na siya. Yay! Sige, sandali ha. Pa? Pa? Diyan na ako. Dito na kami. Ikaw ba si Marlon? Opo. Ikaw po ba papa ko? Oo, ako ang papa mo. Yay! Minahal ka ba ng lubusan ni Antonio? Opo. Ano ang tawag ng anak mo kay Antonio? Papa po. Tatay. Papa. Nilaso niya na isip Opo. eh. Na, merienda lang, advanced birthday celebration mo na. Ang favorite mo, pansit. Yun. At di lang yan, anak. May sorpresa pa ako sa'yo. Tayo mo lang ako dyan. Ano kaya yun? Ano kaya yun? Balita ko, favorite mo din yun. Excited ka na? Taran! Ano, ganda, no? Ganda ng color. Gustuhan mo? Oh, what will you say to Papa? Thank you po. Oh, Bait sige. naman ang Importante anak masaya ka. namin. Ha? Ano? Kumain muna kayo, Gusto mo? ha? Ha? Ganda, no? Okay ka muna, kain ka muna. 3 buwan pa lang mula ng mga anak si Sharon noong 2005 nang biglang sumakabilang bahay ang dating kinakasamang si Emmanuel. Kaya hindi raw katanggap-tanggap para sa kanya na muli itong e-eksena sa kanilang uniko iho. Babanta siya, attorney, kung ano daw ang gagawin niyang... Sabi niya, Ay kung hindi, kukunin ko yung batang yan at hindi mo na siya makikita kahit kailan pa. Sa'yo ba to? Opo. Siguro mabait kang bata, ano? Sandali, ah. Oh, para sa'yo. Wow! Thank you po. You're welcome. Ano mo? Oo. Ito ka. Saan galing to? Hindi ko po kilala. Inabot niya lang po. Inabot Nino. Yung mama nasa labas tuwing hapon. Tuwing hapon? Ay nako, hindi ka na pwedeng maglaro sa labas, ha? Hanggat hindi mo kami kasama ni Papa, huwag ka nang maglalaro sa labas. Huwag kang kakausap ng mga hindi mo kilala. Ay nako, ano ba yan? Sino ba nagbigay nito? Anak, paano ulit yung kantang natutunan mo sa school? Ako ay may lobo. Lumipad sa langit. Hindi ko na nakita. Pumutok na pala. Saan lang pera ko? Pambili ng lobo. Sa pangkain sana. Nabusog pa ako. Wow, galing naman ng anak ko! Dahil dyan, mamaya papasyal tayo. Okay? Yehey! Galing. Nasa gusto mo ba siya? Gusto mo sa circus? Gusto mo? Kain tayo, restaurant. Saan mo gusto? Gusto mo arcade? Ginagawa mo dito? Ang galing pala niyang kumanta, no? At matalino rin siya sa eskwela. Diyan lang pala siya nag-aaral, malapit sa mga. Paano mo nalaman ang lahat ng yan? Ang galing mo rin kasi magpakilala ng ibang lalaki para maging ama ng anak natin.
Anak ko si Marlon. Tanging similya mo lang ang kontribusyon mo sa bata. Pero ang pagpapalaki at sakripisyo sa kanya, ako lang yun. At ang pagmamahal at pagtanggap sa kanya, walang ibang nagbibigay nun kundi ang asawa ko, si Antonio. Kaya pwede ba? Umalis ka na. Huwag mo namang gawing tanga yung bata. Alam naman nating lahat na hindi siya ang ama nun. Huwag mong dayain ang paniniwala at pag-iisip niya. Ipakilala mo siya sa akin. Ipakita mo, sabihin natin ang totoo. Dahil kung hindi, kukunin ko yung batang yan at hindi mo na siya makikita kahit kailan pa. Umalis ka na. Eh bakit ngayon ka lang naghahabol pagkatapos ng 7 taon? Hindi, matagal ko na po siya hinanap. Ngayon po, nagkita kami sa probinsya. Sinabi niya, Manang, pa-load po. Sharon! Buti naman nakita tayo. Asan nga pala yung anak ko? Gusto kong makita si Marlon. Makita? Aba naman, nawala kang parang bula. Tapos ngayon para kang kabuting susulpot-sulpot dito? Diyos ko naman. Kung gusto mong makita ang anak natin, pues hindi pwede. At kahit kailan, hindi ka niya pwedeng makilala. Sharon, wala na kami nung kinakasama ko. Hinanap kita. Handa na akong magbago rin. Punan yung mga pagkukulang ko, mabuo lang ng pamilya natin. Pues huli na ang lahat. Huli ka na. Masayang masaya na kami. Kaya umalis ka na. Umalis ka na! Ayoko na makita ang pagmumukha mo! Pero Sharon, paano yung anak natin? Hindi pwede. Wag na wag kang lumapit sa amin. Wag na wag! Lalong-lalo na sa anak ko! Ano ang mga ginawa niyang hakbang na hindi ka nais-nais laban sa inyong mag-ina? Nagbabanta siya, attorney, Hindi kung naman kita ano daw binabantaan. gagawin Ayaw niyang... ko lang sa akin, ano yung anak ko. Sabi niya, Walang parang tingnan. nagmamasid siya doon, attorney. Bakit mo tinatago? Dahil sa pagbabantaan niya na Oo. agawin sa iyong Hindi naman bata. siya Opo, binantaan eh. baka makuha niyong biglang ganyan. Sinungaling Ano ka. yung ano ko. kilala yun Susundan eh. kayo? Oo. Bakit kaya ikaw ay iniwan nitong si Emmanuel? Sa pambabae na Talagang talaga niya. pinag-iisipan ng pambabae. May babae siya? Oo, Paano sumama mo po siya. nalaman na may babae siya? Yun, attorney, kasi nung time na umalis na siya sa amin, Sharon, ito na ang reply na. Bakit kami asawa mo? Ano ba sabi? Nasaan na siya? Tingnan mo tong lalaking to. 3 buwan pa lang ang anak namin. Nanginibang bakod na. Hello? 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 Sino to? Pakausap nga sa asawa ko? Asawa? Si Sharon ba to? Oo. Ang sabi ni Emmanuel, hindi kayo kasal. Kaya, pwede ba? Tigilan mo ng kahingi mo ng pera dahil wala ka nang asahan sa kanya. Akin na siya. Mula noon, Totoo hindi mo yun. na kinontak itong si Emmanuel. hindi na, attorney. Dahil Nag-text pa po nalaman ako. mo na may babae pala siya. Opo. Umiwas lang naman ako sa kanya eh. Maputak po. Natural naman Ah, siguro maputa. yun sa asawa. Tapos pagbalik ko po, wala na sila. Huwag mo na naligaw ka. Nahanap ko si Sharon at yung anak ko. Sharon, antay ka na silang umalis dyan. Mga ilang buwan na nakakaraan. Ah, ganun ba? Hindi
raw sinasadya ni Emmanuel na pagbantaan si Sharon na tangayin ang kanilang anak at sundan-sundan pa ito. Nananabik lang daw siya at gusto lang niyang kilalanin siya bilang ama ng bata. Sa'yo na, meron namang ibang lalaki na nagmamahal sa anak mo. Paano kung iharap ko nga sa'yo anak mo, tapos ayaw kanyang kilalanin ama? Paano, nilason na niya na po yung isip eh. Ayoko na makita ang pagmumukha mo! Inirereklamo ni Sharon ang dating kinakasamang si Emmanuel dahil sa pagsunod-sunod at pag-aabang sa kanilang anak. Hindi na pwedeng maglaro sa labas, ha? Hanggat hindi mo kami kasama ni Papa. Para sa kanya, dapat na silang tantanan ng pabayang si Emmanuel dahil nagdudulot to sa kanilang mag-ina ng matinding takot. Paliwanag naman ang inirereklamong si Emmanuel, wala siyang masamang hangad kundi ang may pakilala siya ni Sharon bilang ama ng bata. Pakilala mo siya sa akin. Pakita mo, sabihin natin ang totoo. At kung naging pabayaman siya, pinagsisisihan na raw niya ito at nais na rin niya magbagong buhay. Eh, bakit aagawin mo yung bata sa nanay niya? Eh baka kasi nag-iisip din Matapos na. mong iwan. Hindi, yun na nga yung pagsisiyan ko po. Mag-aalaga na uli ako eh. Pakilala mo na lang ako bilang ama. Ay, hindi mangyayari talaga yan. Ano, sino pa ikilala mo? Yung asawa mo ganyan ngayon? na lang, huwag na. Di ba okay sa'yo na meron namang ibang lalaki na nagmamahal sa anak mo? Okay na po, kung saan siya po maligaya. Kaya Yung lang anak po, mo? yung sa akin lang, pwede ko naman po Eh dalaw-dalaw. paano kung iharap mo nga sa'yo anak mo, tapos ayaw kanyang kilalaning ama? Di ba mas lalo ka Paano, masasaktan? nilason na niya na po yung umisip eh. Hindi ko nilason kung masama akong sinabi ko ng patay ka na. Sa Bakit iyong kaya anak hindi mo na lang suportahan? Ayaw niya rin po akong pakilala. Ay, hindi po yan nagbigay talaga Teka! Pusuportahan mo lang yung bata kapag pinakilala kang ama, ganun ba? Opo, dadalaw-dalawin. Ni minsan po hindi nagbibigay attorney. Alam mo, ng kung tunay yan. na tatay ka, at responsable ka, hindi conditional ang pagsuporta mo sa bata. Parang nalalagay yung sarili ko na ako yung nanay ng bata, hindi ko papakilala sa'yo, baka nga agawin mo eh. Yun naman pagsunod-sunod mo sa kanila, stalking yun. Stalking or following the woman or her child in public or private places. Oh, nasusulat yan sa paragraph H 1 ng Republic Act 9262 at pwede kang maparusahan ng penalty ng prisyon mayor 6 years and 1 day up to 12 years. May visitation rights ka, being the biological father. Ikaw ang biological father. Pero kahit pwede mo dalawin, wala kang karapatang agawin ng batang ito. Dahil ayon sa Article 176 ng Family Code, ang custody Siya lang pa rin po sa kasi kanya yun. nag-iisip na agawin ko eh. Eh sinabi mo paulit-ulit kahit sa akin kukunin mo eh. May papangako mo ba na hindi mo kukunin yung bata? Opo, May papangako mo bang hindi mo guguluhin tong mag-asawa? opo. Basta lang po, pumayag lang po siya pagka... Minsan sa isang buwan, pwede mong dalawin yung bata. Pero hindi nag-iisa yung bata, hindi sa school. Doon sa Sa kanila. Sunday na lang po attorney kung nandyan yung asawa ko. Handa mo bang suportahan ang batang ito? Kung ano pong hanggat kaya ko nung magagawa ko. O, 3,000 na lang. Sige, sa isang buwan. Paano mo ibibigay pag dalaw mo? Opo, Huwag mong kukunin ang bata. opo. Sapagkat nasusulat sa Article 270 ng Revised Penal Code, kidnapping and failure to return a minor ay pwedeng ikaso sa'yo at ang pagkakulong noon ay habang buhay, reklusyon perpetua, 30 taon sa jubilibid prisons. Sa mga naging paglabag, pagsunod-sunod, stalking, pananakot na kukunin sa iyo ang bata nitong si Emmanuel. Nais kitang tanungin, Sharon, ngayon, asunto o areglo? Ariglo. Ano ang gusto mong gawin ni Emmanuel para hindi mo na siya maasunto? Huwag niya kaming guluhin. Payagan ko na po siyang dadalawin yung bata pag Sunday. Nangako siyang magsusuporta sa bata. Okay lang sa'yo? Opo, tatanggapin ko po. Sa puntong ito, tawagin na natin si Attorney Antonio para sa inyong kompromiso. Kasunduan. Una, papayagan ni Sharon na bisitahin ni Emmanuel ang kanilang anak. Tuwing linggo, sa kondisyon ang pagbisita niya, nandoon sa bahay si Antonio. Ikalawa, hindi kukunin ni Emmanuel ang bata at hindi na niya guguluhin ang mag-asawang Sharon at Antonio. Magbibigay ng suportang 3,000 kada buwan si Emmanuel sa kanyang anak na kanyang ibibigay sa bawat oras ng kanyang pagdalaw. Ikatlo, kapag lumabag si Emmanuel at kunin niya ang bata ng sapilitan,
maaari siyang makasuhan ng kidnapping and failure to return a minor sa ilalim ng Article 270 ng Revised Penal Code na may parusang habang buhay na pagkabilanggo. Kaya lagi nating tatandaan, pagdating sa batas, lahat patas. Ito ang inyong public attorney. Tapos na po ang ating mediation.